makatarungan. Kasi ang sinabi dito, huwag kayong humato. Hindi sinabi huwag humato, kundi huwag kayong humato ng hindi makatarungan. Kasi ang sabi naman sa Hero, yung, di ba sinasabi ng mga ex-chan ay, do not judge, so you will not be judged. Actually, ang sabi naman sa Hero, pwede tayong humusga. Kasi nga, di ba tayo, paano tayo magpa-practice? Di ba sabi tayo magiging judges, and sa huling panahon, pwede tayong humatol. Ang hindi pwede, yung hindi makatarungan. Kaya pinagpa-practice na tayo ng mesero. Di ba natatandaan yung pinarinig sa atin yung paghuhusga dun sa Cavite ba yun? Nagkaroon ng hearing noon na inano niya na ni-live para malaman natin na ang paghusga talaga ay inaalam ang bawat pangkat, bawat side at saka according sa mga katibayan. So, dito, huwag kayong pumatol ng hindi makatarungan. Sapagkat sa parehong paraan, kayo rin ay hahatulan at ang panukat na inyong gamit ay siya rin gagamitin laban sa inyo. Dito naman, natatandaan nyo yung babae na nangangalunya na ang sabi ng Messiah noon, kung sino ang walang sala ay siyang pumukol ng unang bato. Actually, kulang yun eh. Kung sino ang walang sala ng pangangalunya. Kasi noon, hindi ka pwedeng maghusga kung ikaw din ay nag-commit ng ganong kasalanan. Halimbawa, nagnako ka, hindi ka pwedeng manghusga sa kapwa magnanakaw. Ganon. So, kung halimbawa, ano ba ba mga kasalanan ng pakikiapid, ganyan. Hindi ka pwedeng maghusga kung ikaw ay mayroon ding kalaguyo o number two, number three. So dito, nung sabi ng Messiah, kung sino yung ah, hindi nagkasala ng pangangalo niya, siya ang unang bumato. So, di ba, unang-unang umalis doon yung mga matatanda. Kasi, wala sa kanila ang hindi nagkasala ng pangangalo niya. Tapos saan pabata hanggang umalis. Ibig sabihin, lahat yung mga gusto mong bato ay guilty. Di ba sabi nga, kung sino yung takot sa sariling multo, yun ang magaling kung sila pa ang critical. Pero yung pala, di ba? So, ito lang yung sino yung mas malaking mangurap, sila pa ng sila pa nagmagaling manghusga sa kapwa, kurakot. Kumbaga sila na higitan sa corruption. Okay. So, yun lang ang gusto ko yung point dito. Ano any reaction mga kapatid? Sabi nga dito, verse 2, bakit mo tinitingnan ang maliit na dugi sa matang iyong kapatid, hindi mo napapansin ang troso sa inyong sariling mata? Kasi ang sabi ng mga psychologists kasi, kung ano yung nakikita mong mali sa kapwa, ganun ka. Bakit mo alam na mali yun? Kasi nararanasan mo o kinukumit mo. Ganon. Bawa, ang yabang naman ng taong ito. Kasi nasa pawang ka sa kayabangan. Parang ganun, di ba? O basta, basta yung, basta yung nakikita ko, yung ibang tao, hindi aware. Pero ikaw aware ka sa bagay nito. Siguro kasi, gawain mo or naranasan mo na. Kaya kung minsan, yung hindi mo magandang nakikita mo sa ibang tao, that is a lesson na tingnan mo yung sarili mo kung baka ganun ako. Kaya inis ako ganyan. Baka ganyan din ako, kaya inis ako sa taong to. Kasi nakikita ko sarili ko sa kanya. Parang ganon. Oo, parang gano'n. Oo, di ba? Minsan. Baka chismosa naman ito. Parang chismosa din ako. Pero Ganon. meron pa akong isang maidugtong diyan, yung sino ba yung nagsabi na ah, namintas sa mahaba ang buntot niya, pero yan pala siya ay mas mahaba pa ang kanyang buntot. Ano ba yung ano din na yan?
Mga istorya ba ganun? Ta- Hindi kaya unggoy yun, ha? Hindi naman unggoy. May namin kasi parang may kwento na kwentong bayan na ganyan na kanyo pala mas mahaba Oo. yung buntot niya. Ngayon ko rin lang yung sinasabing troso at saka yung dungis sa yung mata, yung muta, at saka yung sa troso. Parang, oo nga, biglang pinaalala sa akin yung mga ganong ano, yung mga psychological, ano, na kung ano yung nakikita mo sa iba, nakikita mo, baka ganun ka din. Kaya dapat, reflection tayo minsan, no? Okay. Tapos, Hindi lang gano'n, hindi lang gano'n, ano, kapatid. Kasi yung dungis, oo, parehas yan dungis. Pero yung minention na troso, mas mabigat yung sa kanya. oo, Yun yung, oo, mas tingnan mo malaki, na, mas malaki. Kumbaga mas Tingnan malaki. mas mo na, matindi, oo, mabigat. mas matindi. Mm.